na sa lahat. Ako dito kami, dalawa kami. O sige, sabi ko, hirap ko na yung ano. Ngayon na ito, nakabalik na kami. Tapos PUJ daw, dined ba kami? Sana, huwag na lang, hindi na lang pinabalik kung wala akong may asahan. Talaga 5,000, magkukulap ka pa rin. Basta na sa amin yung mga detalye nyo, i-notify namin yung TNC nyo para sa tamang oras at sa tamang araw ho kayo pupunta. Sir, pagpasensya nyo na kung sino nagsabi. Ngayong araw ho kasi talaga PUJ. PUJ. Pero sir, nasa amin yung detalye, we will make sure. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Emergency powers, batas para matapiasan ang buwis sa langis pipirmahan na ng Pangulo, pero di raw ura-uradang patutupad. Makupad na gobyerno, ilang senador binanata na mabagal umano ang pagtugon ng pamahalaan sa krisis. Hirit pa ang Senator Amy, puro na lang ba ayuda? No-show, VP Sara hindi sumipot sa unang araw ng impeachment hearing sa komite ng Kamara. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para suspindihin o tapyasan ang buwis sa langis. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, kapag nilagdaan na ito ng Pangulo, ay kailan niya talaga ito gagamitin? Alam mo, Jiggy, hindi pa tiyak kung kailan talaga gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos itong emergency powers. Ang malinaw, bago daw matapos ang araw na ito, plano niyang pirmahan na yung endorsed bill dahil si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nagsabi na hawak na niya yung kopya na nilagdaan ng Kongreso at ng Senado. Pero kasi malinaw din doon sa paliwanag ni Pangulong Marcos na may mga kondisyon na nakasaad dito sa nasabing endorsed bill. Kung matatandaan natin, nakasulat kasi dito na kailangan umabot muna ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo at yan ay dapat mag-average ng nasa mahigit isang buwan. So may mga conditions na kailangan ikonsidera at sabi nga ng Pangulo, kailangan tama yung timing ng paggamit ng emergency powers para kaltasan o kaya naman ay suspendihin ang excise tax sa petrolyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. Ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Mahirap talaga magplano, and that's why we have been trying to find the optimum levels in terms of support, in terms of the suspension of some of the charges. At Maricel, walang klarong pahayag ang pamahalaan kung kailan talaga mauubos ang supply ng langis. Sinasabi kahapon ng DOE hanggang May, tapos may mga nababalitang may shipment galing Russia. Ano ba ang sinasabi ng Presidente tungkol sa supply talaga ng langis? Well, Jiggy, sinasabi ng Department of Energy, pwede pang tumagal ng hanggang 45 days yung inventory ng ating petrolyo dito sa Pilipinas. Pero si Pangulong Marcos doon sa kanyang press briefing kanina, sinabi niya na tiwala siya na magiging smooth pa rin yung supply ng petrolyo dito sa ating bansa kahit pa magamit yung inventaryo natin na supposedly ay tatagal ng 45 days. Ngayon, nagkaroon ng panayam itong si Pangulong Marcos sa Bloomberg at dito sinabi nga niya na handa rin daw siya na makipag-usap sa China para magkaroon doon sa sinasabing pwedeng joint gas exploration dyan sa ating West Philippine Sea. Ngayong matindi pa rin yung gulo na nangyayari dyan sa Middle East. At sa same interview nga, nabanggit din ni Pangulong Marcos na nariyan yung posibilidad na baka mamaya yung ilang eroplano natin na maging grounded dahil nagsabi na yung ibang mga bansa na kapag pupunta doon yung ating eroplano, kailangan magbaon na sila ng kanilang mga jet fuel dahil hindi kaya na i-refuel o bigyan sila ng gasolina doon sa mga ibang bansa dahil nga dyan sa nangyayaring gulo sa Middle East. Pero ang sinasabi ni PBBM, wala naman daw dapat ipagpanik, ginagawa daw nila yung lahat at nakikipag-usap din sila sa ibang mga bansa para malaman kung sino pa yung mga potensyal
na maging source natin ng petrolyo. Jiggy. At yung pagdedeklara niya ng National State of Energy Emergency, anong implication o impact nito? Jiggy, kahapon nga nag-issue si Pangulong Marcos ng Executive Order 110 kung saan idinedeklara na nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Dahil daw sa deklarasyon na ito ay magkakaroon ng options ang pamahalaan kung ano yung pwedeng mga hakbang na gawin para matiyak yung supply ng petrolyo. Kasama na nga dyan yung pagbili ng petrolyo mula sa ibang mga bansa na mas maikli yung proseso dahil dito sa emergency declaration. Pero nilinaw ng Pangulo na nakasentro lamang ito doon sa energy. At base nga rin dito sa EO na ito, kung kakailanganin for national interest, pwede rin na i-regulate ng Energy Regulatory Commission yung estado ng ating kuryente. Pero kanina natanong natin si Pangulong Marcos kung dahil ba sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, ang ibig bang sabihin nito ay pwede na rin na maging in control temporarily ang Department of Energy doon sa oil industry dahil malinaw din na nakasaad sa oil deregulation law natin na kapag ka nasa emergency situation ang bansa at kapag tinatawag ng national interest, temporarily pwedeng i-direct muna ng Department of Energy yung ilang mga kumpanya o kung baga yung may mga kinalaman dito sa nasabing industriya. Pero mukhang ayaw na yan pag-usapan ng Pangulo. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President. I don't want to get into that discussion. Maricel, may binubuong Crisis Management Committee ang Malacanang o binuo ng Pangulo. Sino-sino ang bubuo nito at halimbawa kasama dito ang mga issue ng OFW o sa agriculture? Ano ang kabuuan nito? Well, ang tawag dyan, base doon sa EO 110 GGI Uplift o yung tinatawag nila na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. So, base sa EO 110, ang magiging chair nitong uplift na ito ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo. Ang mga giging miyembro niya ng iba't ibang kalihim ng ating mga kagawaran, kabilang na nga dyan yung Department of Agriculture, pero wala kasi dyan yung Department of Migrant Workers, at least base doon sa members na nakita natin doon sa listahan ng EO 110. Napansin din natin na hindi kasama dyan ang DTI. Pero ang trabaho daw nitong Crisis Management Committee ni ito na tinatawag nilang uplift ay to ensure na dire-diretso yung supply hindi lamang ng petrolyo kundi maging yung ating mga basic needs. Sinasabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina na nothing is off the table. Yung mga nakikita nila at mga natatanggap nilang suhestyon, pag-aaralan nila, titingnan nila kung ano yung makakabuti para sa interes ng ating bayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, G. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Binanato ng mga senador ang anilay mabagal na pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Men Las Bañas. Mayan, sa mga senador na nakausap mo, ano raw ang dapat sana'y ginawa agad ng gobyerno? Hindi lang daw mabagal, kundi sobrang bagal daw ng pagresponde ng gobyerno dito sa krisis na dulot nga nitong gera sa Middle East na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ayon yan kay Senator J.V. Ejercito. Anya, pati itong pagbuo ng crisis committee ng gobyerno, medyo late na rin daw dahil dapat daw nung nagsisimula pa lang yung problema sa gera sa Middle East, dapat daw bumuo na agad ng crisis committee. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. We still welcome it, although it's a little bit late. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break daw ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Jiggy, maging si Senator Win Gatchalian nag-aalala at para sa kanya cause for concern na bakit after 25 days na tuloy-tuloy yung gera sa gitnang silangan hanggang ngayon walang comprehensive na contingency plan yung buong pamahalaan. Kumbaga, yung plano ay kanya-kanyang departamento. Ang sinasabi ni Senator Gatchalian, dapat nung sumiklab pa lang yung gera sa Middle East, nagkaroon na agad ng pagpaplano mula sa ating gobyerno. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian.
Concerning kasi kahapon very clear na walang national contingency plan after 25 days. Kung titignan natin lahat ng mga oil shocks na nangyari, no, yung sa Saudi Arabia attack, yung sa Ukraine, major, ito yung pinakamalala. So ito dapat na anticipate kaagad. Kailangan guided rin ang publiko at ang lehislatura kung ano ang gagawin sa bawat ibang senaryo. At mayan sa press ko ng presidente kanina ay puro ang sinasabi niya may plano o kaya may gagawin, ayaw pag-usapan yung takeover dito sa mga pribadong kumpanya na langis. Kasi kung kututusin kahit talaga ng pansamantala. Pero anong sinasabi ng mga senador dito sa pagdedeklara ni PBBM ng State of National Emergency kung wala ngang plano silang nakikita? Alam mo, Jiggy, nagkakaisa yung mga senador sa pagsabi na, sa wakas, inamin din ng gobyerno na nasa krisis na tayo. Gaya na lang lamang ni Senator Risa Ontiveros, sinasabi niya na yung pagdeklara nga ng State of National Energy Emergency ay pag-amin lamang ng gobyerno na hindi na tayo business as usual. Gayunpaman, wala daw maitutulong yung executive order na yan o yung deklarasyon na yan kung wala rin namang agarang tulong o ayuda na mararamdaman ng mamamayan. Kaya ang ipinupush ngayon ni Senator Risa Hontiveros ay pakinggan daw sana ng Malacanang yung kanyang suhestyon na magpasa ng supplemental budget na nagkakahalaga ng 52 billion pesos. Para sa niya, Jiggy, yan ay para pa rin sa pag-ayuda, selective ayuda para sa mga pinaka-vulnerable sectors, pinaka-tinamaan nitong krisis na kinakaharap natin ngayon, Jiggy. Tama yun, kasi para sa isang banda ay kung hindi pa nare-resolve yung flood control na para nakita ng taong bayan na nanakaw, di mas magandang i-divert na lang talaga yung pondo ng gobyerno doon sa pinaka-vulnerable na binabanggit mo, Mayan. Sa ngayon, ano mong kahi ng mga senador tungkol naman dito sa supply ng langis? Kasi sinasabi ng DOE, 45 days. So talagang, alam mo yung tao, medyo, medyo kinakabahan, kumbaga. Ay, huwag ka mag-alala, Jiggy. Hindi lang ang tao ang kinakabahan. Kinakabahan din yung ilang mga senador. Kasi ang sinasabi nga nila, Senator Gatchalian, teka muna, sinasabi nyo, may reserve tayo na good for 45, good for 60 days, pero anong mangyayari pag natapos yung 60 days tapos wala na tayong dumating na supply? So ayan ang gustong patutukan ng mga senador sa Crisis Committee. Kailangan yan yung unahin to make sure na may supply tayo ng langis, especially after maubos itong buffer stock na to. Bagamat sinabi naman ng Pangulo na meron naman ng parating na supply. So yun yung gustong unahin talaga ng mga senador. Dahil nga kung walang supply, ay paano na tayo? Maraming magsasarang mga kumpanya, maraming mawawalan ng trabaho. Habang si Presidential Sister Senator Amy Marcos sinasabi o kine-question naman na bakit puro parang ayuda na lang daw ba yung kayang ibigay ng gobyerno. Kailangan daw matalinong pagpaplano sa nangyayari ngayon sa taong bayan. Habang sila Senator Lauren Legarda naman, gusto talagang ipatapyas yung 12% VAT para nga sa mga pangunahing bilihin, kagaya na lamang ng mga pagkain at gayon din sa mga over-the-counter na gamot. Samantala, Jiggy, ipasok ko na rin to, bukas magpapatuloy ang pagdinig ng Senado sa pamumuno nga ng ad hoc committee na Protect para pa rin yan i-discuss yung solido nga na magiging paraan o pag-uusap dyan sa nangyayaring krisis kung saan imbitado yung mga transport sector, mga oil companies at pagkatapos niyan, gagawa ng rekomendasyon ang komite na ibibigay o ipapasa sa Malacanang para mapag-aralan din ng Pangulo. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, VP Sara hindi sumipot sa impeachment hearing sa Kamara. At mga commuter, kalbaryo ang dinaranas sa mahabang hintayan sa mga tren. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Gumulong na ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte pero hindi sumipot ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, anong mga tinalakay sa pagdinig?
Jiggy, sumentro yung pagdinig ng House Justice Committee sa pagpapasabina sa mga dokumento at ilang personalidad na may kaugnayan sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang nga po riyan yung mga birth, marriage at death records ng mga pangalang binigyan umano ng confidential funds ng DepEd at ng OVP. Gayun din yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara simula po noong 2007 hanggang 2025. Maging yung mga records ng NBI sa investigasyon nito sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo at ng First Family. Ipinatatawag din po sa Kamara yung umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at si Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Maging yung isa po sa mga abogado ng bise na si Attorney Michael Poa na nagsilbing spokesperson ng DepEd. Jiggy. At Marian, ano ang dahilan ng kampo ni VP Sara? Bakit di sila dumalo sa pagdinig? Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na mas pipiliin niyang ilaan ang kanyang oras sa pagtulong sa mga Pilipino sa gitna ng krisis. Sa huling-muling iginiit ng bise na dapat nang ibasura ng komite yung mga reklamo dahil malinaw aniya na kulang ang mga ebidensya laban sa kanya. Nagpadala rin ng liham yung kanyang legal counsel ni VP Sara sa House Justice Committee. Giit nila, unconstitutional o labag po sa saligang batas yung ginagawang mini-trial sa Kamara. Wala raw jurisdiksyon na ang House Justice Committee sa pagdinig. Sa Senado lang daw kasi maaaring magkaroon ng paglilitis. Tinablangayan mismo ng chairperson at ilang miyembro ng komite. Narito po ang pahayag ng ilang kongresista. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause which will allow us to proceed to trial in the Senate. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. At anong naging reaksyon ng kampo ni VP Sara sa mga sabpina? Jiggy, susuriin daw ng kampo ni VP Sara yung mga ipinasapinang dokumento ng komite para matiyak na naaayon po ito sa batas. Handa rin daw sila sakaling umusad ang impeachment sa Senado. At Jiggy, sa April 14 ang susunod na araw ng pagdinig ng komite para nga tignan kung may probable cause o sapat na basehan para umusad pa ang mga reklamo. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Ngayong napakamahal ng petrolyo, sa tren sana kakapit o kumakapit ang ilang commuter pero pati ang pagsakay sa mga tren, pahirapan. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, ano naging problema ng mga mananakay? Jiggy, alam mo, dinadaing nga nung karamihan sa mga kapatid nating commuter yung nangyayaring siksikan ngayon sa MRT3 pati na rin sa LRT2. Bukod dyan, isa pa sa mga reklamo nila yung matagal na pagitan o yung interval sa pagdating nitong mga bagon ng tren. Kanina nga, Jiggy, nakausap natin yung ilang mga estudyante na regularly sumasakay ng MRT or ng LRT2 at ayon sa kanila, madalas silang inaabutan ng rush hour. Kung dati pa man din daw, talagang siksikan na pag rush hour. Pero mula nung ipatupad yung 50% discount sa pamasahe, mas dumami daw yung mga mananakay kaya't ang resulta, mas nagiging siksikan din lalo sila. Ayon nga sa kanila, para daw silang sardinas sa loob ng tren. At ang mas matindi pa dyan, inaabot daw kasi ng 12 to 14 minutes yung kanilang paghihintay bago makasakay ng tren. Pakinggan natin yung mga naging pahayag nila. Kapag matagal po lalo yung interval, mas dadami po yung nag-wait. So, siksikan po lalo yung mga tao. Laanan pa po lalo ng kasi yung LRT na po yung pinaka-convenient sakyan ngayon usually, lalo na po ng mga students. Minsan po, lalo kapag rush hour, super overwhelming niya po. Sobrang siksikan. Most of the time po, parang mas nagiging hassle po yung pagko-commute sa LRT, MRT. Kahit sabihin po natin mas naliles yung pamasahe kasi mostly po siksikan po talaga sa Iyan, anong paliwanag ng pamunuan dito ng mga tren?
Gigi, alam mo, sa datos nga na inilabas ng mga pamunuan ng tren na yan, kapansin-pansin daw talaga yung surge o pagtaas ng bilang ng ridership ng mga sumasakay sa kani-kanilang mga tren. Sa katunayan, umabot na sa 418,000 ang total ridership ng LRT2 sa unang 2 araw mula nung ipatupad yung 50% discount. Ang problema nga lang nila ngayon, limitado yung kanilang access ngayon dahil from ideal na nasa 18 to 19 na bagon, parang ang umaandar lang at napapatakbo nila ngayon, nasa 10 lamang na operational units. Kaya naman talagang napapatagal yung paghihintay at yung pagitan ng pagdating ng mga tren na yan. Samantala, kumpara sa LRT, mas marami yung bagon ng MRT3 pero mas marami rin yung mga mananakay dyan. Yun nga lang, kagabi naiulat na nagkaroon ng aberya sa pagitan nga ng Taft at ng Magallanes Station. At ang resulta din yan, para na namang naghintay ng matagal yung mga kapatid natin para lamang sa discounted na presyo ng pamasahe. Ayon naman sa MRT management, pumalo na sa mahigit 466,000 ang mga pasahero ng MRT kahapon. Habang nung March 23 naman, sa tala nila nasa 453,000 na yan. So kung papansinin natin, more than 450 yung posibleng average na yan kada araw. Ayon din sa pamunuan ng MRT3 ay fully operational na lahat ng 19 units nila sa ngayon, kaya't wala naman daw napapansing aberya ngayon sa daloy ng mga tren. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Guadalupe. Jiggy? Yan ang ulat ni Yensuyo live mula sa EDSA Guadalupe. Susunod, DSWD Secretary Rex Gatchalian, ni-real talk ng mga tsuper na walang makuhang ayuda. At sa dokumentado, mga kapatid nating na pagkakaita ng malinis sa tubig, paano nga ba dumidiskarte? Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Kung tutusin, isang payak na pangangailangan ng malinis sa tubig. Pero may mga kapatid tayong napagkakaita nito. Ang kwento dokumentado ni Cheryl Cosme. Sanay ang karamihan sa atin na sa pihit lang ng gripo, ang tubig mabilis na dumadaloy. Pero sa ilang lugar, hindi ito ang realidad. Sa Barangay Payata sa Quezon City, karamihan sa mga bahay may linya at koneksyon naman ng tubig. Subalit dahil ang bawat patak may katumbas na gastos, hindi lahat ng pamilya may kakayahang kumonsumo ng tubig na may bayad. Nagtungo ako sa Barangay Payatas at nakilala ang 51 taong gulang na inang si Barbie. Barbie, ilang taon mo nang tinataguyod yung tatlong anak mo nang mag-isa? Yung 2020, simula siya namatay. 6 na taon na. Paano mo tinataguyod? Pagpipili ng basura. So nagpipili ka ng basura. At anong klaseng basura ang pinipili mo? So plastic, Mga plastic yan, ma'am. Binubukod lang ito mga ganito, ma'am. Tapos? Tapos papatimbang yun naman. Etong mga ganito, medyo magaan. Magkano per kilo? 5 lang, ma'am. 5 pesos? Opo, ma'am. So kung ito ay ilang kilo? Sa tansya mo? Mga 2? 3 Opo, kilo? 3, ganun. So 15 pesos. So kailangan mas marami. Opo. Sa isang araw, nakakailang kilo ka? Sa isang araw, kasama naman kasi mga karton waste puti, tsaka mga plastic bag. Minsan pagtanghali na ako, 170, 180. Yan. Magkano ginagastos mo sa bahay? 1,000 po yun. Ang renta mo? 1,000. Ang kuryente mo? 336. Sa ganitong kalagayan ni na Barbie, ang budget ng pamilya pinagkakasya hanggang sa huling sentimo. Hindi na kami nagano ng tubig ngayon. Bakit wala ka bang linya ng tubig dito sa iyong nirerentahan? Per head lang yan, ma'am. Per head lang yan. Per head? Magkano per head? Kada isang tao, 150. 4 kayo? Opo. So 600 pesos yun kada buwan. Sabi mo wala ka pero wala kang ginagastos sa tubig. Bakit? Wala. Kasi mahal, ma'am. So hindi mo ginagamit yung linya ng tubig dito sa kung saan ka nagre-renta. Paano? Ang tubig nyo, napakahalaga ng Sa tubig. balon lang yan.
Balon. Paano? Ang Nag-iigib ako. Gaano karaming tubig ang iniigib? Ito ba yung Isang timba pinag-igib? lang. Ganito, Oh, yes, lang. ito. Paano yung inumin nyo? Pang-inom? Nakikiigib lang kami sa kabila. Iniigib nyo rin yung tubig? Opo, ma'am. Malinis ba yun? Nawasa yan, ma'am. Wala nang kulo-kulo. Wala na. Diretso na nawasa. So, ang sinasabi mo, libre na yung inumin tubig nyo rin. O may bayad? Libre lang, ma'am. Gaano kalaking tulong sa'yo yung, sabi mo, yung iniinom yung tubig ay nawasa at ibinibigay sa inyo ng libre. At yung balon, gaano kalaking tulong sa'yo na may malapit na balon dito na nakukunan ka ng tubig? Mas ano na yun, nakakatipid sa baong-baong ng anak ko. Kaya tipid yung balon. Kung walang balon, tingin mo paano ang buhay? Hindi mag-igib ng nawasa. Hindi lahat ng mga kababayan natin may access sa malinis na tubig. Pero sa sitwasyon ni Nanay Barbie, kahit nahirap sa buhay, may linya naman sila ng tubig na mapagkukunan. Yun nga lang, mas pinili niyang hindi gamitin ito dahil nga sa sobrang mahal ng sinisingil sa kanila. At buti na lamang may mga balon na ganito, katulad dito sa Barangay Payatas, na pwede nilang mapagkunan at ilibre pa ang tubig. Ang balon na ito ang naging sentro ng kanilang komunidad. Para makatipid sa gastusin sa tubig, di na nila alintana ang posibilidad na kontaminado ang tubig sa balon kahit na malapit na ito sa dating dump site. Susunod, DSWD Secretary Gatchalian nula ng reklamo ng mga tsuper. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Kung makikita nyo, nandito tayo sa loob ng bahay nila Barbie. At oo, meron silang iniigiban na balon, pero tambak yung kailangang mga hugasan. Hanggang ito! Yes, ma'am. Eh baka magkasakit kayo niyan. Hindi ka ba natatakot na magkasakit? Ganito karaming nakatambak. Nasanay na sila, ma'am. Ako kasi wala sila rito ngayon. Ako na lang maghugas yan sa balon. Pinadala ko yan sa balon dito. Bakit ganito kadami inabot? Ilang araw kang hindi naghugas? Ha? Nasa trabaho kasi ako, ma'am. Ano gagawin natin? Dali, tutulungan kita. Ilang araw na to na walang hugasan? Ano lang yan, ma'am? 3 linggo lang yan, ma'am. Lang? 3 linggong tambak ang hugasin. Hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa kawalan ng oras at higit sa lahat ng tubig. May sabon po kayo, sabong panghugas. 25. Oo, sige. May sponge ka, tay? Sige. Ito nang bibili natin para mas makatipid. Hindi ka, 35. Oh, maghugas na tayo. Kaya mo ba? Sige, ma'am. Nay? Oo, sige, ma'am. Yeah. Papunta na tayo dun sa balon kung saan nag-iigib sina Barbie araw-araw ng kanilang tubig. Sige. So, ganyan kakitid, kung makikita nyo, parang nasa maze tayo Ganito kakitid, yung dadaanan, eto na yung balon. Malapit lang, buti naman malapit lang, Barbie. At kahit ilang metrong lakaran lamang ang balon mula sa bahay ni na Barbie, hamon sa kanya ang madalas na pagsakit ng isang paa. Marahil dahil na rin sa edad. Paunti-unti lamang daw ang kaya niyang buhatin mula sa inigib na tubig. Hindi kayo natutuyuan ng tubig dito? Hindi. Kahit kailan?
Kahit pag pag mainit ang panahon? Hindi, ma'am. Sige, magsimula na tayo. Anong isa sa pinakamalaking hamon mo na pagtataguyod sa 3 anak mo? Ako, naisip ko nga sila na sabi ko, mamasukan lang kaya ako para kayo na lang. Anong sabi? Sabi, kanya-kanya daw silang layas. Masakit na iwanan ko silang lahat. Silang 3. Itinitiis ko na lang, ma'am. Pagtapos sila mag-aral, silang 3. Kakayanin ko na lang. Ang balon na ang nagsisilbing sandigan ng mga tagapayatas hanggat hindi ito natutuyuan ng tubig. Sa bawat patak na umaagos mula rito, nakasandig ang araw-araw na buhay ni Barbie. Hanggang sa huling patak ng tubig, patuloy siyang magtsatsaga at magtitipid. Dahil para sa kanyang mga anak, walang pagod ang isang ina. Habang may balon na kanilang inaasahan, may pag-asang patuloy na bubuhos, kahit pa sa pinakamunting patak. Cheryl Cosin, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Araw-araw na lang nagkakaberya sa pamamahagi ng ayuda ang ilang dismayadong tsuper, ni Real Talk na talaga si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Live mula sa Maynila, nangunguna si mobile journalist Francis Rivera. Francis, anong hinaing ng mga driver? Jiggy, hindi na napigilang maglabas ng sama ng loob ng ilang tsuper dahil hindi sila nakatanggap ng ayuda ngayong araw. Personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang bigayan ng ayuda sa Quezon City at yun na nga, inulan siya ng mga reklamo. Narito ang kanilang pahayag. Sana huwag na lang hindi na lang pinabalik kung wala akong may asahan. Halaga 5,000, magkukulaps ka pa rito. Ganito, sir. Basta na sa amin yung mga detalye nyo, i-notify namin yung TNC nyo para sa tamang oras at sa tamang araw ho kayo pupunta. Sir, pagpasensya nyo na kung sino nagsabi. Ngayong araw ho kasi talaga PUJ. At Francis, kumusta ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang mga lugar? Jiggy, gagaya dito sa Maynila, hindi rin talaga naiwasan na magkaroon ng aberya. Mahigit 2,000 tsuper ang nakatakdang bigyan ng 5,000 piso ng ayuda pero may ilang driver na naman na wala sa listahan. Paliwanag ng LTFRB, hindi daw tugma ang registered address ng ilang tsuper sa kanilang mga lisensya. Ang iba sa kanila sa probinsya nakarehistro o kaya naman ay sa ibang mga lungsod. Tiniyak ng LTFRB na mabibigyan pa rin ng ayuda ang mga nabigong tsuper. Magkakaroon daw sila ng special payout day para sa kanila. At Francis, anong schedule para sa iba pang mga PUV drivers? Jiki, bukas naman magsisimula na ang pamimigay ng ayuda para sa mga delivery rider. Bukas yan hanggang sa Friday. Sa Sabado naman, ang motorcycle taxi rider, ang mga tsuper naman na nasa probinsya, pagkatapos pa ng Holy Week mabibigyan ng ayuda. Samantala, tuloy-tuloy rin, Jiki, ang pamamahagi ng fuel subsidy ng DOTR. 10,000 piso para sa mga operator ng bus, Modern UV Express at Modern Jeep. 9,000 piso para sa operator ng minibus, 5,000 piso sa traditional jeepney at traditional UV Express operators at 1,500 pesos para sa TNVS operators. 5,000 piso naman ang ibibigay sa mga driver ng bus, minibus at traditional at Modern UV Express at 1,500 pesos para sa traditional jeepney at TNVS drivers. Maglalabas ang LTFRB ng schedule para sa mga susunod pang bigayan. Jiki, yan na muna ang update dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan. Yan ang ulat ni Francis Rivera, live mula sa Maynila. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.